Magandang araw, aking mga kapatid. Sa inyong lahat. Alam ninyo kapatid, kung bakit hindi ninyo mariresolba ang problema ng gobyerno. Kung bakit kayo hindi nagkakaisa. Basahin ko sa inyo sa Mateo 5:20. Inglesin ko muna para maintindihan ng lahat. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the scribe and Pharisees, you shall not at all enter into the kingdom of heaven. Sa Bisaya kapatid, para maintindihan natin lahat. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sama sa mga Pariseo. Ganyan kapatid, kung bakit kayo hindi nagkakaisa. Sa Tagalog pa, sinasabi ko na sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Chabacano, salitang Chabacano, taabla kayo con ustedes, sa Diyos ustedes creencia con el Diyos, igualan con el mga maestro de ley y con el mga Pariseo, hindi ustedes entran na reino del Diyos. ¿Por qué man? Bakit hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Sunod na sunod kayo kahit patay na yan, pinatay na yan, sistema na yan. Basahin ninyo sa John 16:11. John 16:11. And regarding judgment, because the rules of this world has been judged. Tapos na yan kapatid. Huwag na ninyong daanin yan ganyang sistema. Puro pagnanakaw. Puro extortion gawa yan. Oh? Sa Tagalog. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Tapos na yan, kaya hindi kayo magkakaisa at hindi ninyo mariresolba ang problema kapatid. Ang mga pari patuloy pa rin nagsisinungaling hanggang ngayon. Kaya kayo mga pari, turuan ko kayo. Kayo ang mga suwail. Kayo ang mga taga-akay. Hindi ba sa amin ni Kristo? Hayaan ninyo sila. Sila yung mga bulag na taga-akay. Kapag bulag ang umakay sa bulag kapwa, sila mahulog sa hukay. Kayo ang umakay sa tao, kayong nakakaalam. Bakit kayo hindi makapunta sa kaharian ng Diyos? Bakit hindi kayo pinagharian ng Diyos ang gobyerno ninyo?
Dahil puro extortion ang ginagawa nyo. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyong nikiniki sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kami nyo. Kayo ang gumagawa ng batas, tapos mag-recruit kayo ng mga pulis at saka mga sundalo, pinahuli nyo ang gumagawa ng mga kumakalaban sa mga batas na ginagawa ninyo, mga puro extortion, puro gambling. Kaya ninulunok ninyo isang camel. Kaya hindi ninyo mariresolve. Paano ninyo mariresolve kung ganyan ang susunodin ninyo? Kung hindi pa ba ninyo nababasa sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit sa loob nito'y puno ng nahutot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis ang labas sa inyo. Paano mo yan maging malinis ang labas kung hindi mo linisin ang sarili mo, kapatid? Para hindi tayo hindi ko kayo tatapunan ng mga bato, hindi ko kayo batuhin palagi. Susunod kayo sa katotohanan. Kapatid kong mga pare, dahil hindi man kayo, alam mo nyo naman, nababasa ninyo sa Mateo 23:9, hindi na kayo dapat dyan. Isa lang ang amo natin. Si Jose, isang gobernador. Gobyerno ang itatayo natin. Isa lang ang ating sundin. Wala nang iba. Kayong mga pastor, ang tinatawag na pastor, tagapakain yan. Hindi yung gamitin ninyo ang salita ng Diyos, tapos kayo ang pinapakain. Na kayong mga pare, huwag ninyong gamitin ito tapos kayo ang pinapakain. Dahil hindi ako nagbibiro sa inyo. Alam niyo kapatid, ang pinunta ko dito kayo, susunod kayo sa salita ng Diyos. Ginawa na ng Ama na ni Jose ng sistema para sundin ninyo. Nagkaroon ng ibang hari ang ito na walang alam tungkol kay Jose. Tinago ninyo yan. Kayo nagpatuloy, nag-Diyos-Diyosan kayo. Tingnan ninyo kayo. Sino-sino, saan-saan na, saan-saan sekta na ang, kung ano-anong sekta na ang lumabas, kung ano-ano ang reliyon ang lumabas. Dahil tinago ninyo ang katotohanan na si Jose ay isang gobernador. Huwag na kayong magpatawag na Ama sapagkat iisa inyong Ama ang Amang nasa langit. At huwag kayong magpatawag na tagapagturo sapagkat iisa inyong tagapagturo ang Mesiyas. Si Jose hindi ba sinabi ng paraon? Ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito. Kaya wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang aking trono ang kaibahan mo sa akin. At ngayon ilalagay kitang gobernador ng buong. Gobyerno, kapatid. Huwag kayong magtatayo ng mga reliyon ninyo. Para sa sarili ninyo yan. Tingnan ninyo nung nangyari sa Juan ngayon, sa gobyerno. Hindi ba sinabi ni Jesus sa inyo? Nakasulat mo niya dito sa Biblia? May isang taong matalino, nagtayo ng bahay sa babaw ng bato. Umulan, bumagyo, bumuhos ang baha. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay na yun. Sa inyo, nagtayo kayo ng mga simbahan ninyo. Ngayon, anong ipakain niyo sa mga tao? Anong silbi sa pagtuturo ninyo? Hindi ba? Kaya tama lang sinabi sa inyo ni Presidente, walang silbi ang mga Diyos ninyo. Kayong mga simbahan kayo. Yung totoo yan. Anong sabi ni Kristo? Pagpurit, pagsambang ginagawa ninyo nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Mabasa niyo yan. Alam ninyo kapatid, para tumigil na ako sa pagbato sa inyo at titigilan ko na rin kayong mga problema, lahat ninyong problema. Dahil ako ang gumagawa ng problema, hindi kayo. Ginawa ko yung problema sa inyo para lumapit kayo sa akin dahil wala kayong respeto. Sa totoo lang, wala kayong respeto dahil ang alam ninyo may pinag-aralan kayo.
Pero anong pinag-aralan nyo? Tinapakan ninyo. Hindi nyo nababasa? Kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kapatid, kayo ang mga balaod kayo. Kayo ang mga opisyal sa gobyerno yun. Di ba? Sinabi ni Kristo. Paano kayo pagkarian ng Diyos? Puro extortion mga iniisip ninyo. Hindi ba yun? Puro tax. Hindi ba? Alam ko, nabasa ninyo yun. Sa sulat ni Jose Rizal, sa aklat ni Jose Rizal, isang punong saging, hinati, di ba? Ipinagtanim sa unggoy at saka pagong, tiyonggo. Namunga yung sa pagong. Tumawag ang pagong ng unggoy. Tumawag ng tiyonggo. Sino may mga tiyong? Sino may yung mga go? Sino may yung mga ong? Sino may mga goy? Hindi ba ibang nasyon yan? Tumawag kayo pang tayo ng negosyo dito. Mag-invest dito para may trabaho mga Pilipino. Kayo mga pagong. Huwag kayo na... Ginoo ko. Ayaw mo mapaprabet ng tungkol na Kristo. Saan ba o universidad pinag-aralan ninyo? Huwag kayo na... Ginoo ko. Ayaw mo magpa-bright kapatid. Ay, huwag kayo isipin niyo. Totoo na. Ito. Ano bang bigay ni Kristo sa inyo? Ganito kayo mananalangin. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang magharip sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ano ba ang gawa sa langit at ano bang sa lupa? Sa inyong ekspresyon, gawa ni Jose. Business, kapatid. Nang maubos ang pagkain sa buong Kanaan at Egypto. At ang mga tao'y hirap na sa gutom. Kay Jose, bumibili ng pagkain ng lahat. Tinitipon naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kamanyaman ng paraon. Kapatid, huwag ninyong gamitin Saint Joseph. Nakatayo pa si Jose at hinawakan pa si Kristo, tapos gamitin nyo ng pagkakurakot ninyo. Gira tayong gusto ninyo. Kung ayaw ninyong umalis dyan, kung hindi kayo maniwala sa akin, gawin natin dugo ang lupa. Yan, iyon sabi ko sa inyo. Hindi ba? May talinghaga si Kristo. May isang taong nagtanim ng upa sa kanyang bukid. Iniwan niya ito sa mga kasama. Sino bang iniwanan niya? Ang lahat ng tao sa Egypto ay naging alipin ng paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ang mga lupain ng mga saserdote. Kayong mga kapatid, mga pari ngayon, mga ninuno ninyo. Oh? Ang lahat ng tao sa Egypto ay naging alipin ng paraon. Ang hindi lamang nabili ni Jose ang mga lupain ng mga saserdote. Sapagkat ang mga ito may sapat na sustento ng paraon. Pinakain kayo ng gobyerno. Pero anong ginawa ninyo? Pinapunta ang isang alipin upang kunin ang kanyang kaparte. Ngunit pinugbog ng mga kasamang alipin at pinauwing walang dala. Pinaparoon pa ang pangatlo, sinugatan din ito at pinagtabuyan. Sinabi ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang mabuti kong gawin? Mabuti siguro ang minamahal kong anak ang papuntahin ko. Tiyak na siya igagalang sila. Ngunit nang makita siya ng mga kasama, nag-usap-usap sila, ang wika itong tagapagmana, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin at siya inilabas ng ubasan at pinatay. Ninuno din yung mga saserdote ang nagpapatay kay Kristo dahil pinahayag niya ang katotohanan. O ngayon gamitin yung salitang Kristo tapos hindi niyo sinunod. Kapatid, alam ba ninyo si Jose ay ama ni Kristo? Na anak ni Jacob, siyang si Israel. Mabasa ninyo sa Mateo 1:16. Ako bilang kapatid ni Jose, kapatid, ama na rin ni Kristo. Ama, hindi ba sabi ni Kristo? Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang umpisa at wakas. Ako rin sabi ko, nagsimula ako sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sa wakas, 0 pa rin, di ba? Itlog lang dala ko, kapatid. Kaya,
Matuto kayo. No? Tingnan ninyo ito. Ito lang ginagawa ko. Panahon ni Ramos ito. Binigay ni Cory kay Ramos. Ginawa ko na ito. O, itong gawa ko. Milyon ang namatay nito. Karon patuloy pa rin. Pag hindi kayo maniwala sa akin. No, ako lang nagsasabi dahil ako si Ruben, kapatid. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Basahin ninyo. Genesis 49. June 12, June 15. Wakas. Tapos dala ko na ito, kapatid. Sa akin na ito lahat. Pwede ko na ito ilibing. Pwede ko na ito waskasin ang mundo. Sa totoo lang. Para maniwala kayo. Ako no. Ano ang sabi ng Biblia? Sa pasimula pa'y naroon ng salita. Kasama ng Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Kaya sabi ko, bawat litra ng salita, respetuhin ninyo. Huwag ninyong sasabihin kung ano ang naabot ninyo sa pag-aaral ninyo. Tapos susunod kayo ng sistemang puro extortion, puro gambling. Tapos, sus, parang sino kayong opisyal? Ayusin yung sarili nyo, sundin yung salita ng Diyos. Hindi kayo makapag-resolve ng problema kung ganyan kayo. Sunod kayo ng sunod. Alam niyo, hindi tayo, kahit isa sa inyo. O ito. Itong gawa ko ito. Ako yun gumagawa sa inyo. Ako, isa akong barangay. Tanod. Dito sa Zamboanga, Barangay Kawit, Zamboanga City. Ano bang barang? Di ba barang? Ano bang tanod? Yung hilo? Yung tanod may kuwan sa dagong para kuwan sa mga damit niyo. Dagong? Anong dagong? Dagong? O makita niyo yung dagong? Sa Bisaya ko na dagong. Sa langit. Tanod, yung mga tahiin yung mga kuwan ninyo. Damit para magwapo kayo. Barangay, di ba? Barang. Mamarangang din ako. Sa pasimula pa, naroon ang salita kasama ng Diyos. Ang salita at ang salita ay Diyos. Ako si Ruben, kapatid. Nakuha ko na lahat ito. Wala na maging sa inyo. Kunin ko lahat. Yun ang ito. Alam ni yung mga nasa alagad ng government, sa mga sundalo, alam ni lieutenant yan, captain na ngayon. May isang lieutenant dito sa Mampang, nagtanim ng kamatis. Ang naging kaibigan ko rin yun. Binigyan ko siya ng konti. Saan-saan na siya na nakipaglaban. Sabi niya, kuya, ang binigay mo sa akin, makapangyarihan daw, sabi niya. 30 plus ang wounded niya, 19 ang patay. Kahit sa isang bala, hindi siya natamaan, kapatid. Sabi ko, maniwala ka lang sa salita ng Diyos, walang mangyari. Kahit yung COVID na yan, hindi ako naniniwala dyan. Diyos lang ang makatanggal sa buhay natin. Yun sinabi naman din yun ni Kristo. Ang mayroon na, dagdagan ba kung anong mayroon siya. Ang wala na, kunin pa sa kanya. Di ba? Para mangyari lahat. Kaya sinumpa yan. Kaya sundin ninyo. Kung hindi kayo susunod, ubos ang pera ninyo sa pagnanakaw ninyo. Hindi din kayo maging tahimik. Alam ko yun. Alam ko. Dahil ako ang gumagawa. Hindi kayo. Dahil ako, parang nahiya nga ako ang sugo eh. Ito,
Nung ginawa ko ito, milyon ang namatay ito nung umpisa. Ito panahon pa ito kay Ramos. Oh, nandito na oh. Si Maria at si Jose oh. Nandito na si Cristo. Dito na, parang dugo na nga oh. Mr. President, 2017, may nagpunta sa akin isang tao mo. Hindi ko lang banggitin ang pangalan niya. Tinawagan ako nung panahon na yun, May 5, nandun ako sa lawyer. Tinawagan ako. Ruben, saan ka ngayon? Sabi ko, nandito ako ngayon sa sa 36. Sa upper. Nandito ako sa lawyer, puntahan daw niya ako. Sabi ko, huwag na, nandito na, papunta ako dyan sa city. Nandun daw siya sa opisina niya. Sabi ko, ako na lang magpunta dyan. Pinuntahan ko Mr. President Duterte. Pagpunta ko, ang akala ko anong sasabihin niya sa akin. Ang salita ko naman sa kanya tungkol pa rin sa gobyerno. Kasi kaibigan ko rin siya. Sabi niya nung panahon na yan, Ben, gusto mo ba makipag-usap kay Presidente? Sa'yo na, Mr. President. Sabi ko, huwag muna. Hindi pa panahon. Alam mo yan, Mr. President. Kabalo kakaila ka anak, inaama na yung negosyo diyan sa Davao, Cebu, Manila, lahat. Kahit sa China may negosyo yan. Hindi ko na ang bagitin ang pangalan. Panahon na Mr. President. Nga mo hiusa ta. Itudluan na to kung unsa gusto na gisulti nimo. Federalismo, kooperatiba. Kayong mga pari, para hindi tayo magkaisa tayong lahat. Huwag na kayo kuwan pa ang yung pagtuturo ninyo mga puro kabulastugan yan. Alam niyo? Patayin kayo ng tao pagdating ng oras, patayin talaga kayo ng tao, di ba? Tingnan ninyo. Sinasabi ninyo ang mga kalag sa tao, di ba? Ang kaluluwa ng tao papunta na ng langit. Basahin niyo si Kristo mismo nagsasabi sa Mateo 22:31-32. Mabasa ninyo 'yun. Sa Mateo 22:31-32. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa ang kasulatan? Sinabi ng Diyos sa inyo. Sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob. Ngunit hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kapatid, diyan lang. Yan salita na yan, si Kristo mismo nagsasabi yan. Siya na dito kasama natin sa mga buhay. Tapos sabihin niyo nandun si Jesus sa langit. Kaya tumahimik kayo. Turuan ko kayo kung paano. May makakain kayo, makakain din. Makatulong kayo sa tao, makatulong din ang tao sa inyo. Pareho tayo magtulungan. Para hindi tayo mag-aaway. Lahat tayo ay mayroon. Di ba sabi ni Kristo? Kung ang mga damo sa kabukiran ay nabubuhay sa ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga tao. Wala pang paniniwala sa Diyos, alam na ninyong Ama nang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Diba kapatid? Kaya huwag kayong magkataas, huwag kayong papader-pader. Ang tinatawag na pader, nag-iisip yan kung paano pakainin ng mga anak. Hindi kayo pader-pader tapos kayo ang pinapakain. Hindi ba nakakahiya kapatid? Hindi ba kayo nahiya yan, tawagin kayong pader, tapos wala naman kayo tutulong? Lahat ay patay pagkapira, kitaan pa ninyo? Turuan ko kayo. Kaya Mr. President, kayong mga mayor, kayong mga senador, huwag din kayong dada.
umpisahan ninyo magtrabaho tayo pareho. Kasi yun ang sabi dito, hinatula na ang pinuno ng sanlibutan ito. Huwag nyo na yan daanin sistema yan, walang kabuluhan yan. Kasi puro extortion yan. Ngayon, tingnan ninyo na lockdown. Kahit hindi pa dapat maglabasan na, pinalabas na ninyo dahil wala na kayong kakainin dahil doon kayo nanghihingi. Batas ng tao, pang sarili, hindi ng Diyos, kapatid. Ganito ang turo ko sa inyo mga kapatid. Hindi ba sabi ni Mr. President, federalismo, sistemang kooperatiba? Basahin ninyo sa Genesis 47:13. Nang maubos na ang pagkain sa buong Kanaan at Ehipto, at ang mga tao'y hirap na sa gutom, kay Jose bumibili ng pagkain ang lahat. Tinitipo naman ni Jose ang pinagbilhan at dinadala sa kabanyaman ng Paraon. Kapatid, lahat ng mga barangay, gawin yun kooperatiba. Pwede kayong mga pare, hindi ba? Sabi sa Pedro 2:4 mababasan nyo, lumapit kayo sa kanya sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa kanya ng mga haing espiritual, nakalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo, sapagkat sinasabi sa kasulatan, masdan ninyo itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Isa lang ang sundin natin, kapatid, para magkaisa tayo. Kayong mga pare, hubarin nyo ng mga damit ninyo, pwede pa rin kahit wala kayong damit, kahit yung damit ninyo para respetuhin, tapos hindi karapat-dapat. Magtayo tayo bilang kooperatiba sa kada barangay. Lahat ng barangay gawin membro sa kooperatiba. Lahat ng, hindi ba sabi ni Jose, ang lahat ng pagkain sa panahon yun ay dapat tipunin. Ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti, at bigyan ninyong kapangyarihan ang mga kagawad upang maisakatuparan ang lahat ito. Bilang saserdote, kapatid, kung magtayo ka dyan sa barangay mo, kooperatiba, at lagyan mo ng lahat ng pagkain, klase sa mga tao, klase sa pagkain, yun ang ibibilang ko sa inyo. Sa 2,000 lang, 2,000 lang, papasok sa iyo araw-araw 100. Sa barangay lang yan, sa isang barangay 2,000 person times 100 as a membership. 100 pesos bawat itong bumibili sa cooperative ng marketing sa barangay. Maglagay ka ng kooperatiba ng tindahan, marketing. Bumili ang tao daw 2,000 times 100, hindi ba 200,000? O mag 10% ka lang dyan, may 20,000 ka bawat araw. Times 30, may 600,000 ka bawat buwan. Times 12, may 7.2 million ka. Sa barangay mo lang yan, kapatid. Bilangin mo lang. Kung ikaw saserdote, kung ikaw pare, kung katulad ninyo ngayon mga sekta, kayong mga pare, mag-isip kayo ng ganyan. Hindi. Ang tao makapakain sa inyo, kayo din makapakain ng tao. Hindi ba? Hindi ninyo kailangan kuliktahin pa yung na may mamatay. Kayo na mismo ang gumagawa ng kabaong ilibing ng libre. Kung mabuo na yan, bawat barangay man yan, di ba? Bawat barangay. Pagka magkapital na ang bawat barangay, bawat kooperatiba, kada barangay, katulad dito sa Zamboanga sa amin, dito sa Zamboanga, 98 barangays. Katulad. Kung magkapundo na yung barangay, kahit sabihin natin 5 million o 10 million, gawin naman yun pondo para magtayo naman ng pabrika kung anong kailangan ng tao. Hindi nyo na kailangan mag-imbest pa.
ng mga chong, ng mga go, nandun sa kanilang laman. Kayo, parang mga pagong. Hindi ba? Huwag na kayong mag-imbes pa para may trabaho ang mga Pilipino nyo po, tapos kayo balat lang itapos yung tax lang, palagi kayo nang hihingi. Pati paglibing. Diyos, Ginoo ko. Huwag kayong ganyan. Ako ang makalaban ninyo. Sa totoo lang. May pamilya din. Sabi ko nga sa inyo, may pamilya din ako. Pero kaya ko silang pabayaan. Kaya kong ipusta sa inyo. Lahat ng may mga anak ako. Madali lang yun. Balik tayo sa sino lahat. Oh, ito ginawa ko na. Tapos na. Buha ko na kayo lahat. Hindi ko kayo tinatakot. Ito may ebidensya ito. Yung mga alagad, mga sundalo, may isang tao kayo kilala ninyo, sabihin niyo kung anong nagawa ko nito. Kung totoo o hindi. Ang sabi ko sa inyo, Romeo Pio Quinto, alam niya, ginawa ko. Anong nangyari? Milyon-milyon, tsunami sa Japan. Yung panahon. Bino ito. Medisina ito sa COVID. Ito lang.